Ang hiling ko lang po sana ay mapauwi na po ako. Hirapan na po ako dito. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Sana po mapansin niyo po ang aking video. Wala pong tumutulong sa akin dito. Ang agency, sabi daw po na di bali na daw pong makulong ako. Matigas naman daw po ang ulo namin. Ako po yung 7 sa tumakas sa agency. Marami po kaming walang mga trabaho dito. 6 months na po kaming walang trabaho. Sana po mapansin niyo po ito. Sana po makauwi na rin po ako. Hirap na po ako sa sitwasyon ko ngayon. Maraming salamat po, Edna. Andrew, ano ba nangyari dito kay ate mo at nabuntis daw siya? Yes po, sir. 15 days lang po yung naging trabaho talaga niya sa ibang bansa. Nagpalipat po siya, bumalik sa agency. After nun, sir, puro trials na lang po yung binigay sa kanila hanggang sa pinabayaan na po sila ng agency nila. Paanong trials? Every 1 day or 2 days lang po, sir, yung pasok nila pero wala naman yung bayad. Nandito ba siya sa Pilipinas? Anong pinirmahan niyang kontrata? So, pinirmahan po niyang kontrata, sir, yun po ano din po yata yung pinirmahan niya doon na DH po talaga siya. DH dapat siya. Opo. Kaso po, sir, ang pinano po sa kanya, pinalagaan po yung batang may kapansanan po. Okay. Dalawa po sila, sir. So, ang ate ko po, hindi na po kinaya, kaya nagpalipat po talaga siya. Nag-request siya sa agency magpalipat? Yes po. Ano sinabi ng agency daw? Okay naman po yung sa agency, sir. Tapos po, inanapan na po sila ng kung saan sila lilipat. Yun nga lang po, sir, puro trials. Pwede mo bang ma-elaborate sa amin? Anong trials? Yung trial po na yun, sir, yung tinatawag na ilang days lang po ipapasok sila. Dadalhin po sila doon sa employer po. Okay. Tapos po, pag di po sila nagustuhan, sir, ibabalik po ulit sila sa agency po. Pero wala po siyang bayad doon. Habang wala kang trabahong nahahanap, wala kang bayad. Yes po. Paano yung pagkain niya? Yun nga po yung problema, sir. Kaya po nag-decide po silang tumakas doon sa Oman. Para po makapaghanap po siya ng trabaho, meron po may padala sa amin. Kaso nga lang po, sir, meron nga pong hindi nangyari sa kanya. Yun nga po, na-rape nga po siya. Nilihim po sa amin ng 4 na buwan. Bago po sa amin siya, nagtapat po sa amin ng totoo. So umalis siya sa agency, tapos naghanap na siya ng sarili niyang trabaho. Yes po. Nakahanap naman daw siya. Nakahanap naman po siya, sir. Kaso nga lang po, napagtripan nata siya doon ng ibang lahi, sir. Yun nga po. Anong lahi daw yung naka-rape sa kanya? Sobrang dilim daw po kasi noon, sir, sa part na yon. Tinutukan siya ng kutsilyo. Hanggang sa binabara daw po yung sa baba niya. Wala na pong, di na po niya naalala yung iba pa kasi na-trauma na daw po siya. Oo. Hindi ba siya pumunta ulit sa embahada natin doon para magpatulong? Sir, nagpatulong na po siya. Kaso po, parang dinideclare po yung mga punta po nila, kada punta po niya. Yun nga po sinabi na makukulong ka na lang, pangalawang case mo na ngayon. Yun yung sabi ng embassy natin o ng agency? Yung embassy, sir. Kasi one time po kasi, sir, nakausap po yung ate ko. Ni-record po niya yung video dun sa Polo po ata yun. Kasi unprofessional po masyado yung nasa Polo. Habang kausap po kasi yung ate ko, kumakain po siya habang nagkakape. Nakikipag-usap sa ate ko. Hindi po siya magandang kausap. Ang lagi po sinasabi ko, ano po yung nangyari. Pinakita na po yung test po niya na PT. Ayaw pa rin pong maniwala. Okay. Kaya yun po, nag-decide po ako, sabi ko sa ate ko, sige po, pupunta na lang po ako sa Rappi Tool po para magpatulong po kayo sa Rappi po. Ma'am Angeline, magandang hapon po. Hello po. Ma'am, saan ka po nakatira? Dito po sa Ruwi po, Ruwi. Kaninong bahay ang tinitirahan mo ngayon? Nakikitira lang po ako dito sa may Ruwi. Okay, nakikitira ka lang ngayon. Kumusta yung kalagayan mo dyan ngayon, Angeline? Ano po namin, sa kaibigan po namin. Ito nga po sir, ang inaano ko nga po, nahihirapan na po ako dito. Opo. Nahihirapan ka na. Anong gusto mo mangyari, Hindi Angeline? na po kasi ako makapagtrabaho ngayon dahil po sa sitwasyon ko. Nabuntis ka nga, ano? Bali po ano na po ngayon, magpa 5 months na po. Opo, attorney, gusto ko na pong umuwi na lang po sana kasi po napakahirap po dito ng sitwasyon ko ngayon. Pero ngayon, Angeline, yung tinutuluyan mo, safe ka naman dyan. Maayos ka naman dyan. Maayos naman po ako. Marami rin naman po tumutulong sa akin na na kapitbahay ko lang po dito sa tinitirahan ko po. Yung health... Paano po mayroon pong tumutulong? Okay. Yung health mo, Angeline, yung baby sa sinapupunan mo, kumusta? Nakapagpa-check up ka ba ng regular? Hindi pa po sir, kasi po binigyan po ako ng referral ng Polo OWA. Pinapacheck up po nila ako pero wala nga po akong pera, saan nga po ako kukuha ng pampacheck up at pagpa-medical. Walang services na binibigay sa iyo dyan, yung ating gobyerno para matulungan ka sana makapagpa-check up? Wala po. Ang sabi pa po ng agency, pabayaan na lang daw po akong makulong. Bakit ka naman makukulong dyan? Hindi daw po nila may paglalaban yung kaso ko kasi wala daw pong tatay. Pero may kaso ka ngayon dyan, Angeline, sa Oman, kinasuhan ka or nagkaso ka? Hindi po, lumapit po ako sa Polo OWA na nakikiusap po ako na sana
umuwi na lang po ako dahil po sa condition ko. Pero Angeline, ano ba talaga yung totoong nangyari? Na-rape ka ba talaga or nabuntis ka lang ng kung may kinakasama ka dyan? Na-rape po ako nun, sir. Miss Girlie Go, magandang hapon. Si Atty. Jorentan Puto ng Wanted sa radyo. Yes, magandang hapon Oo. po, attorney. Miss Girlie, bakit ano ba tong sinasabi nyo dito sa ating OFW? Kawawa naman, nangihingi na sa inyo ng tulong. Sinasabihan nyo pa na bahala ka dyan, makulong ka dyan. Sir, wala po kami sinasabing ganun, sir. Yun yung sabi sa amin nung OFW natin, ma'am. Kawawa naman. Sinasagot po namin lahat po ng communication na sinasubmit sa amin ng sinesend po sa amin ng POEA, ng REPAT. And nakausap ko rin naman po yung kapatid niya ni Miss Angeline. We're doing po yung part din namin and may some instances na beyond our control. What are those instances? Kasi po they requesting na maibalik na si Angeline here in the Philippines po, diba? Ano ba yung pwede nyong maitulong kay Angeline? Ang sinasabi ng office, we're requesting kasi for the assistance ng FRA. So, hindi na po kasi namin makontrol si FRA since si employer niya is nagkaso po sa kanya. May pending case ngayon si May Angeline. pending case po siya before the case na sinasabi pong rape case. Oo. Anong kaso ni Angeline as far as you know? Ang absconding po yung pending case nila dated April 2020. Do you know if that is a criminal offense in Oman? It's a criminal offense po as per our foreign principal. Wala kang assistance na may bibigay dito kay Angeline as of now? Because As may of kaso now, nga. sir, kasi po, opo, yung Dahil may pending kaso. case nila, opo. At wala tayong maibigay na assistance kahit abogado. Ang alam ko po kasi, sir, sabi ng foreign principal, lumapit sila sa Polo, they have their attorney. Wag muna Report. nating i-involve yung Polo, Miss Girlie. Kayo mismo. Hindi kayo makakapag-provide ng abogado. With that, sir, I will endorse to the officer. Endorse to the Kasi officer, tapos Opo. endorse na naman to the foreign principal. Yes. Tapos yung foreign Ulit-ulit principal na lang naman, yun nga eh. Sabihin mo na lang sa akin, Miss Girlie, wala namang problema. Pag sinabi mong hindi namin kaya yan, attorney, edi okay, sige. At kami naman ay tutulong kay Angeline, at dito kay Andrio. Na mapanagot yung mga dapat mapanagot dito sa pangyayari dito kay Miss Angeline. So, as of now, wala din kayong in-offer na any assistance at all. Wala po. Kahit man lang pagpa-medical kay Angeline to ensure her safety, her health. Wala po ni isa po. Para mapaayos sana na makipag-coordinate para magkaroon siya ng abogado. Wala. Wala pong idea with that, sir. Sir Arnel, magandang hapon po. Si Atty. Jorentan Puto. Good afternoon, Attorney Joren. Sino yung Girlie Go na yun? Yun yung may admin officer ng agency ni Angeline, Sir Arnel. Ano yung agency nila? Bakit gano'n naman? Bakit parang parang wala lang? Yun nga, Sir Arnel Yun din yung kinaka-disappoint ko. Parang wala silang pakialam sa ating OFW. Hindi daw, may kaso na daw, so wala na daw sila matutulong. Nakikipag-coordinate sa Polo. Kawawa naman ng ating OFW, Sir Arnel. Pero i-forward po namin sa inyo ang pangalan ng agency na to. We'll take action. Bakit ganyan ang responde nila? Ang lalala ng problema. Tama. Anyway, unahin muna natin tulungan si Angeline Opo. Yumol. We're getting in touch with Oman. Oman ito, tama? Diba? Yes, Sir Arnel. Oman po. Kasi I heard that she was raped and now she's pregnant. Yes, she is, Sir Arnel. Pwede ko siyang papuntahin sa OWA. Patutulungan natin yan. And itong agency na to, turuan natin ng leksyon kung paano mag-responde pagka ganyan. Angeline, huwag kang mag-alala. Hindi ka namin iiwan sa ganitong sitwasyon. Sir Arnel, ilang beses na po kaming bumabalik ng Polo OWA pero hindi po kami inaasikaso doon. Hindi, ako tatawag. Kausap ko ngayon yung welfare Ilang officer. beses na po kaming pabalik doon. Ang sinasabi po sa amin, hindi nga daw po ako makapauwi dahil nga po yung case ko, wala daw pong tatay na ipaglalaban. Hindi, ganito. May procedure dyan. Kabisado na natin ang gagawin dyan. Hindi nga lang siya madaling magagawa. Pero a-action na natin yan. Sino nakausap mo sa Polo OWA? Si Ma'am Aurea Rivero po. Ito, meron na akong update dito sa case ni Angeline Yumol. Pinakuha ko from Ayun. Oman. Sa akin na yung report, pati yung manpower recruitment agency mo, we will take action. Magtatawag kami ngayon mismo sa kausap na namin ngayon yung Polo OWA Oman. Nasaan ka ba ngayon?
Nasa Ruwi siya, Sir Arnel, ngayon. Balitaan ko kayo kung Opo. ano ang tamang mga hakbang hanggang masolve natin ito. Sige po, Sir Arnel, at ipapaliwanag din naman po namin, no, kay Angeline Yumol yung mga proseso. Pero nonetheless, Sir Arnel, mabuhay po kayo. Isa din po kayong action man, action agad. Nakikipag-coordinate po kayo at sinisigurado din naman po namin na mapapagaan ang loob nitong pamilyang Yumol dahil po sa inyong tulong at assistance sa kanila, sir. Tanong ko lang, kilala niyo ba itong Lani Dakal? Agency nila sir yung nag-ano po sa kanila. Yung na inutusan magbayad po sila ng 1,650 real para makauwi daw po sila. Bakit siya magbabayad? Actually sir, sa lahat mga kasama po niya yun po yung sinasabi. Hindi lang po siya isa. Masaklap lang po yung sa kapatid ko nangyari. Aralin natin yung tamang hakbang and then I assure you, we'll take it one step at a time hanggang masolve natin ang problema. Maraming salamat po Sir Arnel po. Masolve din natin yan. Sige. Maraming salamat po. Okay, off-air po, ibibigay po namin lahat po ng detalye. May mga steps lang talaga na kailangang i-take bago si Miss Angeline makauwi. Pero andito na naman at matutulungan naman talaga siya. Yun naman Maraming yung guarantee salamat sa atin. Sige po sir, kausapin po namin kayo sa kabilang studio.